Di pa kami artista, magkaibigan na kami niya. Unang pagkikita namin. Waiter ako sa isang restaurant, Christmas party. Eh syempre, mga inaano dyan, mga stand-up comedian. Tapos, syempre papatawa siya. Si Chocolate yata yung kasama niya nun. Eh di waiter lang ako. Pero siya, kaibigan na siya ng mga pinsan ko kasi waiter din yung pinsan ko sa brother ko sa Punchline. Ang ginawa ni Vice, dahil syempre hahanap ng gwapo, ganun. Nakita ako. Tapos nung kinukuha niya ako, ayoko sumama. Kasi nga alam ko, lulukuhin ako sa stage. Ang dami, lahat nung branch ng restaurant na nagtatrabaho ko nandun. Ayoko sumama talaga. Napikon sa akin. Sinukray-ukray niya ako. Arte-arte naman na ito. Alam mo, gwapo. Di syempre, nung inaano niya ako, batang kali ako. Sabi ko, banatang ko kaya itong baklang to. Ganun talaga yung gigil na gigil talaga ako sa kanya nun. Kasi hindi naman kami close. Alam ko, kaibigan siya ng pinsan ko, pero di kami close. Gigil na gigil ako, gusto kong banatan. Tapos pati pa sa stage, inaano pa rin niya ako, di niya ako tinatantana. Ganun pa rin siya ng ganun. Then after that, nakita kami ng pinsan ko. Sabi ko, kuya, pagsabihan mo yung tropa mo, ha? Sabi ko, ganyan. Sabi ko, gugulpihin ko yung baklang yan. Tapos after that, nung sinabi ng pinsan ko kay Vice, hindi ko alam na pinsan mo. Sabi niya, ganyan yung cute. And then naging okay naman yung pag-ano. Tapos hanggang sa nagkita na kami. Nagpunta ako sa Punchline, pinakilala kami sa isa-isa. Tapos naging magtropa kami. Tapos nung naging artista na ako, nagsisimula na ako mag-indie. Kapag may mga pelikula ako, that time nauna kasi ako sa kanya eh. Pag may mga pelikula ako, kinokontak ko siya para mag-guest sa akin. Yung mga maliliit lang na roles na mga bading na Dahil nga laking kalye, pag nakikipag-away ako doon sa lugar namin, si Vice ang takbuhan namin. Doon kami minsan natutulog sa kanila. Nagsimula kayo sa wala noon. Isipin mo, waiter ka noon when you became friends. Now you're both iconic. Ano ang feeling na isipin mo, di ba, ang kaibigan na nakilala mo at your lowest point, in a way, nagsisimula pa lang, tapos ngayon you are both national icons. Hindi namin nakakala. Kasi like ako, si Vice, ang naman yun, hindi ko makakala magpapasok siya sa showbiz eh. Ako naman, alam niya yung stepping stone ko lang at di ko naman talaga, maging artista. Lahat ng concert niya, siguro mga tatlo or apat na guest ako sa kanya. May time na hindi ko makalimutan yun. Nakakumpine ako sa St. Luke's. Pero dahil concert niya at nakapangako ako sa kanya mag-guest, lumabas ako. Kaya meron akong isang guest dun sa concert niya, bloated ako kasi naka-dextrose K. Magang-maga kang ganun. Tapos kanta. Pero ganun ang pagmamahalan yun ni Vice. You don't fight? Kami, walang personal. Pero one time, nagalit ako dyan. Kwento ko lang. Kasi may show siya sa Davao. Ang guest niya ako, si Papa Chen. Tapos ang gusto niya, syempre, pag nasa show, syempre show niya yun, di ba? Kumbaga siya, dun eh. Ang gusto niya, habang siya, magpapalit siya ng damis. Bago siya magpalit ng damis, interviewin niya na ako. Bago ako kumanta. Sabi ko, bes, hindi po pwede. Kailangan kanta muna ako. Kasi sabi ko, pag in-interview mo na ako at kumanta na ako, hindi na magpapalakpakan ng tao. Pakikinggan na ako niyan. Hindi ako marunong kumanta. Tapos, sabi niya, hindi. Sabi niya, interview na muna. Sabi ko, bes, masisira ako. Sabi ko, mawawala yung impact ko naman. Nagalit. Ang ginawa niya ngayon, nagbihis siya, pinakanta ako, tapos hindi niya na ako in-interview. Nag-away kayo? Hindi naman kami nag-away. Basta hindi niya ako in-interview. And then after that, tinapos niya yung buong show. Sabi ko ganun. Okay, sabi ko ganun. Kumbaga, honestly, na-hurt ako noon kasi nagpunta ako ng Davao para sa kanya. Pangalawa, di naman niya ako binayaran. One time, nakikreative kami noon, dun kala Sir Deo. Tinext ako ng pinsan ko. Sabi niya, Deng kasi pala yun. Sabi niya, Deng, galit, mag-away ba kayo ni Vice? Kasi parang tinitira ka niya sa showtime eh. Ay, sabi ko, bakit? Sabi niya ganun. Wala, sabi niya, nagjo-joke siya ng one dilaklut. Dahil bulol nga ako, one dilaklut. Yung one dilakrus kung one dilaklut na yun ganun na. Lasing ako. Tinawagan ko ngayon si Ate Kate, yung niya that time, road manager niya. Kate, sabi ko nasa si Vice. Bakit ganun? Sabi ko ganun level. Galit na galit ako. Sabi ko, pag pinuntahan ko sa ibis, bubugbugin ko yan. Kumbaga gigil na gigil ako sa kanya na sabi ko, ba't mo ako inaano ba kita? Pero feeling ko, baka di niya siguro natatandaan. Baka feeling ko yung hugot niya pa rin yung sa Davao na hindi ko siya pinagbigyan. Kaya na bad trip siya. Paano kayo nagbate? Wala rin. Nung nagkita rin kami, para walang nangyari. Kaya ngayon pag nagkikita kami, kahit di kami nag-uusap, alam yung pagmamahal namin sa isa't isa. At alam ni Vice, kahit pinag-uusapan nga namin minsan yun, bes, ay dumating ang point, malaos na tayo. At maghirap ka. Baliktad, di ba? Sabi ko, at maghirap ka, nasa likod mo ko.